Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita ang ating tututukan ngayon. Yanig ng banta sa seguridad ang Metro Manila bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang kahina-hinalang bomba ang natuklasan sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay, habang isang pagsabog naman ang naitala malapit sa Department of Justice sa Ermita, Maynila. Ang dalawang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding alarma sa gitna ng paghahanda para sa talumpati ng ating Pangulo. Detalyado nating alamin ang unang insidente. Ayon sa ulat mula sa Manila Times at Inquirer, isang driver ng ambulansya ang nakapansin sa isang kahina-hinalang pakete sa compound ng Senado bandang alas 8:30 ng umaga nitong July 27. Agad na naging alerto ang driver at mabilis na ipinagbigay alam ang kanyang nakita sa mga nakatalagang security personnel ng Senado upang maiwasan ng anumang kapahamakang maaaring idulot nito sa mga opisyal doon. Mabilis namang rumesponde ang mga tauhan ng Senado at ang mga eksperto sa paghawak ng mga pampasabog mula sa Explosive Ordnance Disposal Unit ng Philippine National Police. Agad nilang pinalibutan ang lugar kung saan natagpuan ang pakete at nagsagawa ng kaukulang pagsusuri. Dahil sa mabilis na koordinasyon, naging kontrolado ang sitwasyon sa paligid ng Senado habang pansamantalang nilimitahan ang pagpasok ng mga tao para sa kaligtasan ng lahat. Sa ginawang pagsisiyasat ng mga eksperto sa bomba, nakumpirmang ang kahina-hinalang pakete ay naglalaman ng mga materyales na ginagamit sa paggawa ng pampasabog. Kabilang sa mga na-recover sa lugar ang isang blasting cap o kito, isang orasan na maaring gamiting timer, at isang bote na naglalaman ng hindi pa matukoy na pulbos na kulay tsokolate. Ang mga gamit na ito ay dinala na sa laboratorio ng pulisya upang sumailalim sa masusing pagsusuri. Sa kabila nito, nananatiling maingat ang pamunuan ng pulisya sa pagbibigay ng karagarakang impormasyon. Tumanggi muna si Police Spokesperson Hazel Asilo na magbigay ng pahayag ukol sa potensyal na lakas at pinsalang maaaring idulot ng naturang aparato kung sakaling sumabog ito. Ayon sa kanya, kailangan munang hintayin ang pinal na resulta ng pagsusuri ng kanilang forensic team bago maglabas ng konklusyon. Samantala, bago pa man natuklasan ang kahina-hinalang pakete sa Senado, isang aktwal na pagsabog ang naganap sa Ermita, Maynila, madaling araw pa lamang ng Sabado, July 27. Isang improvised explosive device o IED ang sumabog malapit sa pangunahing pasukan ng Kagawaran ng Katarungan o Department of Justice. Ang malakas na tunog ng pagsabog ay gumising sa mga residente sa paligid at agad na nagdulot ng takot sa mga nakasaksi sa pangyayari. Bagamat walang naiulat na nasawi o nasugatan sa naturang pagsabog sa labas ng Department of Justice, nagiwan naman ito ng bahagyang pinsala sa ari-arian. Ayon sa ulat ng Inquirer, nabasag at nagkaroon ng lamat ang windshield ng isang sasakyang nakaparada malapit sa lugar dahil sa lakas ng pressure mula sa pagsabog. May maliliit ding piraso ng debris na nagkalat sa kalsada na agad ding nilinis ng mga otoridad pagkatapos ng investigasyon. Dahil sa magkasunod na insidente sa loob ng iisang araw, naniniwala ang pamunuan ng pulisya na may malalim na koneksyon ang mga ito. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., may napakataas na posibilidad na magkaugnay ang pagsabog sa Department of Justice at ang tangkang pag-atake sa Senado. Sinabi niya na ang pamamaraan at tiyempo ng dalawang insidente ay nagpapakita ng isang organisadong plano. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang masusing pagsisiyasat ng mga autoridad upang matukoy ang motibo at ang mga utak sa likod ng mga pangyayaring ito. Binigyang diin ni Major General Nartates na hindi muna sila maaaring magbahagi ng iba pang sensitibong detalye sa publiko upang hindi maapektuhan ang takbo ng kanilang investigasyon. Tiniyak naman niya na ginagawa ng kapulisan ang lahat ng makakaya upang maresolba agad ang kaso at mapanatili ang kaayusan. Ang magkasunod na insidenteng ito ay naganap ilang oras lamang bago ihatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Ang SONA ay isa sa pinakamahahalagang kaganapan sa bansa kung saan nagtitipon ang mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga dayuhang diplomat. Kaya naman ang anumang banta sa seguridad sa araw na ito ay itinuturing na napakaseryoso. Bukod sa banta sa seguridad, nagaganap ang SONA ng Pangulo sa gitna ng tumitinding tensyon sa politika. Isa sa mga pangunahing isyu ngayon ay ang kinakaharap na banta ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte
Ang hidwaan sa pagitan ng mga paksyon sa pamahalaan ay lalong nagpapainit sa sitwasyon na nagiging dahilan upang maging mas mapagmatsyag ang publiko sa bawat galaw ng mga pinuno ng bansa. Hindi lamang politika ang nagpapataas ng emosyon ng mamamayan kundi pati na rin ang mga isyu ng korupsyon sa bansa. Kamakailan lamang ay umani ng matinding batikos ang pamahalaan dahil sa mga palpak na proyektong pangkontrol sa baha na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Maraming mamamayan ang nagpahayag ng galit dahil sa kawalan ng sapat na proteksyon laban sa baha na sinasabing dulot ng hindi maayos na pagpapatupad ng mga naturang proyekto. Sa gitna ng mga hamong ito, mariing kinondena ni Senate President Sherwin Gatchalian ang magkasunod na banta sa seguridad ng bansa. Sa isang opisyal na pahayag nitong July 27, sinabi niya na ang pagpapasabog sa DOJ at ang pag-iwan ng kahinahinalang bomba sa Senado ay mga gawaing kriminal na walang puwang sa isang demokratikong lipunan. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng karahasan. Naniniwala rin si Senate President Gatchalian na ang mga insidenteng ito ay may malinaw na layuning manggulo at maghasik ng takot sa puso ng mga mamamayan. Sinabi niya na ang pagpili sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo upang isagawa ang mga pag-ataking ito ay isang direktang hamon sa katatagan ng ating pamahalaan at naglalayong sirain ang kapayapaan sa isang napakahalagang araw para sa buong sambayan ng Pilipino. Ngunit binigyang diin ni Gatchalian na hindi magtatagumpay ang mga nagnanais na maghasik ng takot sa bansa. Sa kanyang matapang na pahayag, sinabi niya na walang anumang uri ng pananakot o banta ang makapipigil sa Senado ng Pilipinas sa pagtupad sa tungkulin nitong maglingkod sa mamamayan. Idinagdag pa niya na ang institusyon ay mananatiling matatag at patuloy na magtatrabaho para sa ikabubuti ng bansa anuman ang mangyari. Upang matiyak na mabibigyan ng katarungan ng mga pangyayaring ito, nanawagan si Gatchalian sa Philippine National Police at sa iba pang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng mabilis, malalim at walang kinikilingang investigasyon. Sinabi niya na kailangan gamitin ng mga otoridad ang lahat ng kanilang makabagong teknolohiya at kakayahan upang matunton ang pinagmulan ng mga pampasabog at matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek. Iginiit pa ng pinuno ng Senado na dapat harapin ng mga may sala ang buong puwersa ng batas. Ayon sa kanya, hindi dapat hayaang makaligtas ang mga taong nagtangkang magdulot ng pinsala sa mga pampublikong institusyon at sa mga mamamayan. Ang mabilis na pag-usik at pagpaparusa sa mga may sala ay magsisilbing babala sa iba pang nagbabalak na gumawa ng katulad na karahasan na hindi kailanman palalagpasin ng pamahalaan ang kanilang mga krimen. Dahil sa mga insidenteng ito, agad na nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ang pamahalaan sa buong Metro Manila. Dinagdagan ang bilang ng mga pulis na nagpapatrolya sa mga lansangan, partikular sa paligid ng Senado, DOJ at mismong batasang pambansa kung saan idinaraos ang SONA. Naglagay na rin ng mga checkpoints sa mga pangunahing kalsada upang masuri ang mga sasakyan at matiyak na walang banta sa seguridad. Sa panig naman ng publiko, nananawagan ang pambansang pulisya para sa karagdagang pakikipagtulungan at pagiging mapagmatyag. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan na agad na ipagbigay alam sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya kung may mapansin silang kahinahinalang tao, pakete o aktibidad sa kanilang komunidad. Malaki ang maitutulong ng maagang pag-uulat upang mapigilan ang anumang masamang balak at mapanatili ang kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Isang matinding pahayag ang binitiwan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos hinggil sa soberanya ng bansa sa pagbebenta ng armas. Binigyang diin niya na walang sino man ang may karapatang makialam sa mga desisyon ng Washington pagdating sa mga transaksyong militar nito. Ang deklarasyong ito ay ginawa kasunod ng hayagang pagtutol ng Israel sa plano ng Amerika na magbenta ng mga modernong F-35 fighter jets sa Turkey na nagdulot ng panibagong tensyon sa rehiyon. Nagsimula ang isyong ito matapos magpahayag ng matinding pagkabahala ang pamahalaan ng Israel, partikular na si Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa posibleng pagbebenta ng mga makabagong stealth fighter jets sa Turkey. Ayon sa Israel, ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse sa kapangyarihang militar sa gitnang silangan. Gayunpaman, mabilis na ipinagtanggol ni Trump ang awtoridad ng kaniyang administrasyon sa kaniyang pakikipag-usap sa mga mamamahayag noong Hulyo 27, tahasang sinabi ni Trump na walang sino man ang dapat magdikta sa kaniya kung ano ang maaari at hindi maaaring ibenta ng Estados Unidos. Ang kaniyang mga salita ay nagpapakita ng matatag na paninindigan laban sa anumang panlabas na impluensya, kahit na nagmumula pa ito sa isa sa pinakamalalapit na alyado ng Amerika sa rehiyon, ang Israel. Inamin ni Trump na sa kasalukuyan, ang Turkey ay walang magandang relasyon sa Israel
o maging sa personal na antas kay Prime Minister Netanyahu. Sa kabila nito, binigyang diin ng Pangulo ng Amerika na ang Ankara ay naging napakahusay at napakabuting kasosyo niya sa mga nakaraang taon. Ipinahiwatig niya na ang relasyong diplomatiko ay dapat manatiling hiwalay sa mga komersyal at militar na kasunduan ng bansa. Inilarawan pa ni Trump ang kaniyang katapat na pinuno ng Turkey na si Pangulong Recep Tayyip Erdogan bilang isang mabuting kaibigan. Idinagdag pa niya na ang Turkey ay isang napakalakas na bansa na may kahanga-hangang kakayahang militar. Ang positibong paglalarawang ito ay nagpapakita ng personal na diplomasya ni Trump na madalas na nagbibigay halaga sa kanyang ugnayan sa malalakas na pinuno sa buong mundo. Nilinaw naman ng pinuno ng Amerika na nananatili silang malapit ni Prime Minister Netanyahu pagdating sa kanilang mga pananaw sa rehiyon, partikular na sa usapin ng Iran. Bagaman mayroon silang kaunting pagkakaiba sa ilang detalye, naniniwala si Trump na nananatiling matatag ang kanilang alyansa. Ang pahayag na ito ay naglalayong pakalmahin ang mga haka-hakang may lamat na ang relasyon ng dalawang bansa. Inaasahan ding magkikita ang dalawang pinuno sa Washington sa linggong ito upang talakayin ang iba't ibang mahahalagang isyu sa seguridad. Ang nakatakdang pagpupulong na ito ay magiging isang mahalagang pagkakataon upang direktang pag-usapan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, kabilang ang kontrobersyal na pagbebenta ng F-35 sa Turkey na patuloy na nagiging sentro ng diskusyon sa mga diplomatikong bilog. Kung babalikan ng kasaysayan, pinatawan ng Washington ng serye ng mga parusa ang Ankara at tuluyan itong inalis sa programa ng F-35 noong taong 2019. Ang desisyong ito ay ginawa matapos magpasya ang Turkey na bumili ng S-400 air defense system mula sa Russia. Ang hakbang na iyon ng Turkey ay itinuring ng Estados Unidos at ng NATO bilang isang malaking banta sa seguridad ng kanilang mga sistema. Ngunit kamakailan lamang inihayag ni Trump na seryoso niyang pinag-iisipan ang pag-aalis sa pagbabawal sa pagbebenta ng F-35 sa Turkey. Kasabay nito, plano rin niyang kanselahin ang mga parusang ipinataw kaugnay ng kontrobersyal na transaksyon ng S-400 sa Russia. Ang posibleng pagbabagong ito sa patakaran ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mambabatas sa Washington at mga kaalyado sa ibang bansa. Gayunpaman, ayon sa isang liham na ipinadala ng Kagawaran ng Estado ng Amerika sa Kongreso noong nakaraang linggo, lumalabas na hindi pa rin kwalipikado ang Turkey na bumili ng F-35 sa kasalukuyan. Ang ulat na ito na unang inilabas ng Times of Israel ay nagpapakitang mayroon pa ring mga legal at technical na hadlang na kailangang malampasan bago tuluyang maibalik ang Turkey sa programa ng makabagong jet. Batay sa liham, ang patakaran ng Estados Unidos hinggil sa kakayahan ng Turkey na makabili ng F-35 ay hindi nagbago at nananatiling pareho. Kailangan munang lutasin ng Ankara ang issue ng S-400 sa pamamagitan ng ganap na pagsuko o pagtatanggal nito sa pagmamay-ari ng nasabing sistema at ng mga kaugnay na kagamitan. Bukod dito, dapat itong mangakong hindi na muling bibili ng gayong sistema sa hinaharap upang matugunan ang mga batas ng Amerika. Ipinaliwanag ng Kagawaran ng Estado na hindi pa natutugunan ng Turkey ang mahihigpit na kondisyong ito sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi nito ganap na isinasara ang pinto at hindi rin inaalis ang posibilidad na magawa ito ng Ankara sa hinaharap. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng maingat na diplomasya kung saan binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Turkey na ayusin ang relasyon nito sa larangan ng militar. Samantala, may mga ulat mula sa media ng Turkey na nagsasabing naghahanda na ang Ankara na ilipat ang kontrobersyal nitong S-400 system sa isang bansa sa rehiyon ng Gulf. Kung totoo ang balitang ito, maaari nitong mabago ang takbo ng negosasyon sa Estados Unidos. Nakikita ito ng marami bilang isang estratehikong hakbang ng Turkey upang maipakita ang kahandaan nitong makipagkompromiso sa Washington. Nang tanungin naman ng Kremlin hinggil sa balitang ito at kung humingi ba ng pahintulot ang Turkey sa Russia para sa paglilipat, inilarawan ito ni Dmitry Peskov bilang isang napakasensitibong usapin. Idinagdag ng tagapagsalita ng Russia na ang dalawang bansa ay patuloy na nag-uusap at nagpapanatili ng komunikasyon ukol dito na nagpapakitang binabantayan din ng Moscow ang bawat galaw ng kasosyo nito. Sa kabilang banda, paulit-ulit na inakusahan ng Turkey ang Israel ng pagtatangkang isabotahe ang mga kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Bukod dito, mariing kinondena ng Ankara ang mga operasyong militar ng Israel sa Gaza, Lebanon at Syria. Ang mga akusasyong ito ay lalong nagpabigat sa relasyon ng dalawang bansa at nagdulot ng malalim na hidwaan sa larangan ng diplomasya sa buong rehiyon.
Sa isang kamakailang panayam, hayagang sinabi ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan na ang Israel ay naging isang malaking pasanin na hindi na kayang tiisin ng sangkatauhan. Ang matalim na pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalang galit ng Turkey sa mga patakaran ng Israel. Ipinapakita rin ito na ang hidwaan ay hindi lamang usapin ng armas, kundi isa ring malalim na krisis sa ideolohiya at pamumuno. Agad namang sinagot ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar ang mga pahayag na ito. Binatikos niya ang kanyang katapat na ministro mula sa Turkey at tinawag ang pahayag nito na isang tipikal na halimbawa ng pag-uudyok sa genocide. Ang ganitong palitan ng matitinding salita sa pagitan ng matataas na opisyal ay nagpapakitang nasa pinakamababang antas ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Bago nito, nagbabala na rin si Prime Minister Netanyahu na seryosong mapipinsala ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan kung itutuloy ng Estados Unidos ang pagbebenta ng F-35 sa Turkey. Naniniwala ang Israel na ang pagkakaroon ng Turkey ng gayong makabagong teknolohiya ay magpapalakas sa posisyon nito laban sa iba pang mga bansa sa rehiyon na maaring magbanta sa seguridad ng Israel. Inakusahan pa ni Netanyahu ang pamahalaan sa Ankara ng pagkakaroon ng agresibo at mapanganib na mga ambisyon sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay naglalayong kumbinsihin ang mga mambabatas sa Amerika na huwag aprobahan ang anumang kasunduan sa armas sa Turkey. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng Israel ang impluwensya nito sa Washington upang maprotektahan ang sarili nitong interes sa seguridad. Sa pangkalahatan, ang isyong ito ay nagpapakita ng isang komplikadong laro ng geopolitika sa pagitan ng Estados Unidos, Turkey at Israel. Habang ipinaglalaban ni Trump ang kaniyang autoridad sa pagbebenta ng armas, patuloy namang binabantayan ng mundo kung paano maaapektuhan nito ang kapayapaan sa gitnang silangan. Manatili kayo nakatutok para sa mga susunod pang detalye dito sa ating balitaan.